Tulad po na, no, yung kasong kinarap ni Janet Lim na Polish, plunder, baka ganun ang mangyari dito sa mga contractors tulad po ni Diskaya na pinangalandakan pa yung mga luxury cars niya, 40 luxury cars. Sa interview ni Corina, saka ni Julius Babaw, sabi kay Julius Babaw, nung taningin ni Julius kung paano siya nagyaman, nang mag-DPWH daw sila. Pinugod sa DPWH yung lahat ng yaman. Inamin po. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Nagpalabas na ng statement yung ating Pangulong Bongbong Marcos matapos inspeksyonin yung rock shed doon sa Benguet. Sabi ng ating Pangulo, yung project niya, useless man. Useless man talaga. Tingnan po ninyo. Tingnan nyo naman mga kababayan, no? Useless. Yan, sabi dyan sa balita ng Inquirer. President Marcos and Baguio City Mayor Magalong inspects the rock shed project on Sitio Camp 6, Barangay Camp 4, Kinon Road in Tuba, Benguet. The 264 million project of the DPWH completed in November 2024 is on a precarious condition as parts of its foothold cave in due to soil scouring at the height of Typhoon Emong noong July 27. Magalong earlier said there was a need to determine whether, apart from natural factors, human factors like design flaws and construction errors also played a part in the incident. Yan sabi ng ating Pangulo, useless yan na. Dinescribe ng ating Pangulo as economic sabotage itong 264 million rock shed. O ngayon, pakinggan natin yung ating Pangulo. Ito po. Wala na, na-erode na dahil yung ginawa nilang protection wall ay tubog ng hina, tubog ng liit. You will see it dito. You can see it sa ilalim ng bago. Talagang na-erode na. Dahil yung slope protection ay napakababa at napakahina. Kaya kung pumasok yung tubig, kung bumigat yung tubig, tangay kagad. Kaya makita mo rito, tangay mo rin. Yan It's the most important part ay wala na, na-erode na dahil yung ginawa nilang protection wall ay tubog ng hina, tubog ng liit. At you will see it dito. You can see it sa ilalim ng bago. Talagang na-erode na dahil yung slope protection ay napakababa at napakahina. Kaya kung pumasok yung tubig, kung bumigat yung tubig, tangay kagad. Kaya makita mo rito, tangay mo. Just all take this. Yan Kaya sabi ng ating Pangulo, useless na niya ito. 264 million. Maniwala kang 264 million yan. Naniwala kayo ng halaga niyan mga kababayan, 264 million? Kaya masyadong nadismaya yung ating Pangulo. Ito pa yung statement ng ating Pangulo. Here's the problem here. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. 500 million ito para ayusin. At least. Kasi hindi lang itong nakikita nyo dito. Hanggang dun sa loob Hanggang dun sa ilalim nitong tunnel. So there's a lot of work that needs to be done. So how can you tell me that it's not economic sabotage? Kinuha mo yung 260 million. Matindi. Wala kaming nakitang effect doon sa kanyang ginawa na kontrata. Tapos para ayusin yung binigay ninyong problema sa amin, it will cost another 260 million
probably double 260 million hanggang 500 million na yan. Grabe po. Ito po. Ito, sari-sari mga reaksyon ng mga tao. Sumipsip si Magalong para hindi mapangalanan sa anomalya ng korupsyon sa flood control projects. Inspects also the river sea walls and other ongoing DPWH projects related to flood control in all regions, include bridges and roads as well. Sabi ni Joselito Almendras, either way, human or natural factor, both could never be compelled to pay the damages because both are not found in the contract details. Sabi ni Carlwin Mosar, well, I guess everything boils down to the leadership, everything rise and fall to a leader, be it executive branch, legislative, and down to the local like governors and mayors. Sabi ni Lim Budge, contractor of this project seems do not mind at all and so with the DPWH. Sabi ni Carmelito Bagyo Basarkal, walang slope protection, malapit nang bumagsak pati kalsada. Sabi ni Francis Fulgar, imbestigahan na yung mga yan, kakapal ng muka, kaya pala hinaharang yung impeachment dahil kauri nila. Sabi ng isa pa rito, good job Mr. President, our hardworking leader, yung isa trabe lang. Pagbalik ng Pinas, mambabas kay BBM. Sabi ni Annalyn Payod, walang kawala ngayon kay PBBM ang mga kurakot dahil nag-iikot si PBBM sa kanyang mga proyekto. Kung nagawa ba, ito ang tunay na leader ng ating bansa. Inaalam ang lahat ng sa ating bansa. Kaya noon kung bakit ang Pilipinas ay walang pag-unlad dahil sa mga politiko na kurakot at mga kontraktor na naging ghost projects na lang at walang presidente na nag-iikot at inaalam ang kanilang mga pinirmang proyekto. Buti na lang hanggat maaga nalaman ng ating PBBM na ganito pala ang gawain ng mga DPWH contractors at mga politiko. Papanagutin ang lahat ng mga nagnakaw sa mga proyekto ng gobyerno. Sabi ni May Joy Casenza, tama yan Mr. President, ikaw mismo ang tumingin. Huwag iasa sa mga reports ng mga cabinet secretaries mo. Hindi lahat ng report nila accurate. Sabi ni Roquito Bueno, Pangulo na, kalihim pa at co-auditor na din. Nasaan na kaya yung mga engineers at auditors, pati na yung mga project proponents ng mga kongresista, malamang nagtatago ng mga contractors nito. Sabi ni Manny IC, Senator Win, are you protecting your senators' colleagues, Kilay King and Boy Dila, who made billions of inserted budgets last year for the fill in blanks GAA 2025? Just asking. Yung mga contractors po, nagpapanik na daw ngayon. Pati mga politiko at congressmen, mayors, pati mga senador. Nagpapanik na dahil sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, sabi dito sa opinion ng isang columnist, contractors in panic rushing to cover their tracks. Unscrupulous contractors are now in a mad rush to cover the tracks, say my sources, amid bombshell after bombshell of corruption-related exposés on flood control projects. Some are contemplating turning state witness, while others are hurriedly packing their bags to flee the country, I heard. Matutulad sila, mga kababayang kayari Rocky, magiging pugante. Diba? Sa katakawan, mga kababayan sa kwarta. Yan ang paantungan ninyo, mga ganid. Sabi ni Ping Lacson, control your greed, anya. Sabi dito sa kolong, some are contemplating to turn state witness. Some contractors are willing to testify and identify those involved, from district engineers to congressmen. These corrupt contractors have every reason to be scared. After all, those found to be involved in this netherworld of corruption may face plunder charges, a non-bailable crime. Tulad po na, yung kasong kinarap ni Janet Lim Napoles, plunder, baka ganun ang mangyari dito sa mga contractors tulad po ni Diskaya, na pinangalandakan pa yung mga luxury cars niya, 40 luxury cars.
Sa interview ni Corina, saka ni Julius Babaw. Sabi kay Julius Babaw, nung taningin ni Julius, kung paano siya nagyaman, nang mag-DPWH daw sila. Pinugot sa DPWH yung lahat ng yaman. Inamin po. So any public official can be liable for plunder for amassing at least 50 million, and those guilty shall be punished by reclusion perpetua according to the law. Economic sabotage, mga kababayan, ang sabi ng ating Pangulo. At siyempre, sa dami ng bulto-bultong pera na ibinulsa po, plunder, balikan natin yung ating Pangulo, mga kababayan. On businesses. Because of this, because nagsara ito, hindi na magamit ito, in terms of business, 30%, 35%, 35% kaagad ng kanilang hanap buhay ay nawala dahil dito. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Naghahanap buhay lang naman itong mga taong ito, tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay para ibulsa ang pera ng gobyerno. Kaya naman, hindi kayo magtataka. There's one thing, I will not leave this office until this is one of those things. So, very, very clear. Here we go again. Ang ano na tayo, pag-lima na yata nating inspection ito. And it's always the same. Now, we will go to Pare-parehas po. the next site. Yun naman, yung Anomalos. netting. Palpak. Yung tinatawag na rock netting. Kung makita ninyo, may mga netting na dinalagay sa ano. Unang-una, because napaka-notorious ng rock netting as a corruption, nagbawal na ang rock netting. So, pero ginawa pa rin. Bawal na yan. Pero ginawa pa rin. Bukod pa doon, kilala ko ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang charge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikpak. So Matindi. that's the situation we are facing. Kaya't malala ito. Ito naman yung flood control sa lugar ni Chis Escudero. Itong video ito, shared by, recorded by Domingo Dispa, native ng Sorsogon. Hirosin, Sorsogon yata ito. Mga kabayan, ito po yung flood control sa Pugon, Hirosin, Sorsogon po. Hirosin, Sorsogon po, Pugon. Isang taon mahigit pa lang, giba na. Wala pang sako na yan, mga kabayan, tingnan nyo. Hindi pa yung bagyo, pero giba na. Yan, pa-share nito mga kabayan para makarating sa kinukulan. Yan po, mga kabayan. Yan o, haba. Centerways Company po ito, ang gumawa nito. Centerways. Nung nakaraang taon lang po ito. Yung nag-donate kay... Wala pa sa kuna, na. Yan, dito lang yan sa Pugon, kay Hirosin. Chis Escudero ng 30 million, Centerways. Lalo ni mga bata na nag-aaral. 30 million, Dito pa naman sila dumadaan. Yan, political campaign fund. Sana makapanood dito, pa-share para makarating sa lahat ng sa inakulan. Maraming salamat mga kabayan. Pa-share na lang po. Thank you. Mga kabayan. So naglalakas ng loob na ngayon mga kababayan, yung ating mga mamamayang Filipino magsumbong, binibidyoan nila para makita ng lahat kung anong klase ng mga proyekto mga kababayan ang ini-implement nito mga contractors. You see? Sabi ni Sunny Trillanes nung 3 days ago, will Mayor Magalong also reveal the public the congressmen who are behind the 36 billion peso rock netting scam in Benguet Mountain Province during the Duterte administration?
Yan yung challenge mga kababayan ni dating Senador Sani Trillanes o ngayon sinalubong ni Magalong yung ating Pangulo. Kasi in-inspection ng ating Pangulo yung mga proyekto sa Benguet. Sabi ni Nina Garcia, puro palpak ang mga gawa na mga DPWH contractors at guni-guni lang ang iba. Complete na daw pero invisible naman. Sabi ni Ellis, Diyos ko, ang sama nila, ganid contractors, engineer, DPWH, congressmen at senador, ang sama niyo. Sabi ni PBS Sanchez, iba ang BBM talaga. Lahat ng mga palpak na gawa, tinitingnan lahat kung sino mga kontraktor na kasabwat, economic sabotage, swak sa banga, mahal namin ang PBBM, ipaglaban namin siya hanggang sa dulo. Sabi ni Annie Rose Bahala, he has the guts in transparent inspecting projects under his administration. Kung iba yan, itatago na lang at ipapasa sa next admin. Sabi ni Marcel Gomez, maganda lahat ng project ng gobyerno. I-check mo mahal na presidente. Kung meron o wala, maraming ghost projects na di mo alam sa galing nilang mangloko. Sabi ni Rodel, iba ka talaga PBBM, matalino, makatao, makadiyos. Sabi ni Melody Bag, sobrang sipag ng ating mahal na Pangulo, Marcos Jr. Love you PBBM, our God Almighty is always with you, protect and guide you. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses at iba pang mga affected areas. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po, ang I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor Maritoni Fernandez. Be healthy and be wealthy. Pwede kayong magnegosyo nito para maging wealthy. I-message na lang po ninyo for orientation and orders yung aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo sa Eileen Closet. Message po kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Naka-base po siya sa Amerika.